Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin na OMG itinuro na, PBBM na booking na. Nako, ito ang dapat malaman ng lahat. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, nag-react po ang direktor na si Daryl Yap, no? Dito po sa mga ginagawang kilos protesta, no, ng mga dilawan, okay, yung tinatawag na trillion peso march. Sabi po dito kasi isinisigaw po nila no, na Sara resign. Ano bang nangyari sa mga ulo ng mga utak ng mga hinayupak na ito, di ba? Imbes na yung presidente po ang i-call out nila resign, ay si Vice President Sara Duterte patuloy. Anyway, doon rin naman sila nagkamali, di ba? Kasi nilangaw po ang kanilang rally. Dahil sa sigaw nilang Sara resign. Mga ugok kasi, no? Ito po ang naging opinion or naging komento ni Daryl Yap. Umuwi o hindi si Digong, bumaba o hindi si Bongbong, hindi magbabago ang nakatakda. Ang patuloy na sinisira ay buo pa rin. Inday Sara Duterte will be president. Diba? I agree, no? Maybe kayo rin pong nanonood ngayon mga kababayan ay sasang-ayon dito po sa sinasabi ni Daryl Yap mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan? Kahit anong gawin ninyo, paninira, mga black propaganda laban kay Vice President Sara Duterte, no? Siya pa rin po ang magiging presidente pagdating ng 2028 kasi ang kasalukuyang administrasyon ay wala naman pong ginawa, okay? Wala naman pong ginawa para mapaganda ang ating bansa, mga kababayan, ito pa mga karibin natin, pasadahan din po natin to. Nako, si President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan ay nabuking. Nabuking ito po mga karibin natin. Pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon kung paano nagsisinungaling si President Bongbong. Ewan ko kung anong motibo nila dito pero ito, pakinggan po natin to. Napitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. I did not approach the president or any of his men. Does Saldico have another lawyer in the Philippines? Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course, other lawyers in my firm are also engaged, but none of them would do that, and none of them did do that. So nobody approached the president or Malacanang blackmailing him, asking not to cancel his passport? No. It's a ridiculous proposition because neither of us have anything to bargain for. I don't have the videos. I have no control over content. I have no control over the timing of the release. The palace doesn't have control over the passport cancellation. That's the prerogative of Sandigan Bayan. But why would two parties bargain over something, over two entities, two items that they don't control? It doesn't make sense. O, diba? It doesn't make sense mga kababayan. Kasi sino ba namang abogado ang lalapit sa presidente at iba-blackmail mo yung presidente mismo? Diba? I think ito po ay propaganda lang. Ito propaganda lang po ng administrasyon. Just to, no, para mabaliktad po ang sitwasyon, di ba? Para makuha nila
ang simpatya ng taong bayan. Pero kung ikaw na nanonood ngayon mga kaubayan, no, maniniwala ka ba na lumapit talaga para i-blackmail itong si President Bongbong Marcos Jr.? Lumapit talaga yung abogado ni Saldico, di ba? It is very, very impossible, no? Pero it is coming from the very own mouth of our president, no, mga kaubayan. So, ngayon pa lang nakikita na po natin kasi hindi naman po tayo mga, diba? Hindi naman po tayo mga tanga-tanga, no? Para paniwalaan po lahat ng sasabihin nila. Kasi from the very first place, no, nako, mukhang hindi ko lang masabing lahat, ha. Hindi, maybe almost, no, ng mga sinasabi ay puro kabaliktaran po ang nangyayari. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. Pero eto, pasadahan po natin si Ka Eric mga kaubayan, at eto po, may sinabi na naman po si Ka Eric dito na pwede nating pagkapulutan ng impormasyon. Sa title po, sa caption po ng video ito ng Pinoy Vlogger PH, Martin, tinuro si BBM, ulo ng sindikato, kasabwat si Hontiveros. Ayan, eto, pakinggan po natin to. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng paglilinaw ang mga ugnayan ng sindikato sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Sapagkat ito nga po ang binibigyang diin o ipinapakita na emphasis doon po sa mga revelations sa 3-part video installment na inilabas ni Ginoong Saldico, na ang gobyerno ni Marcos ay isang sindikato, a criminal syndicate operating for plunder and large-scale corruption of government funds. At si Saldico bahagi ng sindikato bilang matadero, eksekutor at bangkero nila at bodigero ng mga pera na kinulimbat sa loob po ng 3 budget cycle or 3 years. Ang isang sindikato, hindi pwedeng walang mastermind. Hindi pwedeng walang conspirator. Hindi rin pwedeng walang executor, operator, protector, at hindi pwede na walang sistema. Kaya nga po, ito ang ibinulgar ni Saldico, na si Marcos ang mastermind. For example, sa lahat po ng budget cycle 2023 budget, 2024, and 2025, hindi po makapag-operate si Saldico kung ang basbas lang ni Romualdez ang mayroon, sapagkat ang ultimate na magpipirma upang maisakatuparan ang pagnanakaw at malawakang pangungulimbat at pandarambong sa kaba ng bayan, si Marcos ang magpipirma ng budget. And that is the most logical explanation why Marcos is the mastermind. Hindi pwedeng nakinabang lang siya, kundi nakinabang siya dahil siya mismo ang mastermind. Una, ang naghahanda ng National Expenditures Program, sila Marcos. So nakikita niya ang daloy ng pera na gagastusin, saan ito kukunin. At alam niya na may kulang yon, kaya nga nangungutang. Ibig sabihin po, every year, there is a budget deficit. Yung gap ng budget deficit na yon, pinupunuan sa pamamagitan ng pag-utang. So ibig sabihin, pwede mong punduhan ang ibang mga proyekto at later on ang iba, pupunduhan mo sa pangungutang. Kaya may unprogrammed appropriations. Ayun. So hindi totoo na doon lang pinagplanuhan kay Saldico at sa antas nila ni Romualdez. Ito ay coordinated, planado, at nag-uusap sila. Kaya, pagdating sa National Expenditures Program, may mga inaalaw na o pinapayagan si Marcos na ilang mga projects na alam niya gagamitin nila Romualdez para sa kanilang fundraising. Kunwari, gagamitin sa AKAP, AX at iba pa. Subalit alam din ni Marcos na ito ay partida sa sindikato ng Kongreso.
which may ilang mga senador na nakinabang din. Yan ang totoo, kaya nga may ayuda. Pinayagan niya sapagkat sa ayuda na itatago po ang ilang mga palusot at mga proyekto na kunwari pet project. Halimbawa, si Hontiveros mayroon siyang 3 billion insertions. According sa mga ipinahayag nila Katunying, ay mayroon itong component na mga 700 million pesos na flood control projects. Hindi ito na ipaliwanag ni Hontiveros at nagmaldita-malditahan lang siya at nagkunwari ang walang kasalanan at malinis. No? Pero alam natin, hindi ibubunyag yun nila Katunying na walang batayan o walang pinaghuhugutan ng datos at impormasyon. Okay. Si Grace po, pasimuno pala ito sa pag-author sa utos nila Marcos at Ralph Recto na tanggalan ng pundo ang PhilHealth ng 74 billion pesos sa 2025 at hindi pa kasama yung kinuha na equivalent to malversation na 60 billion pesos mula sa PhilHealth out of the 89.5 billion pesos. Dahil nahabol po ng Korte Suprema na wag makukuha yung remaining na mga 29 billion pesos mula sa savings ng PhilHealth. So therefore, kung ganito ka-elaborate, ganito ka-systematic, that even other agencies of government ay kayang tapyasan kagaya ng binunyag ni dating Department of Budget Secretary Butch Abad na ang Defense Department, lalo na sa Armed Forces of the Philippines Modernization Fund, intended dapat ang 10 billion pesos na ilipat sa ayuda-ayuda at mga flood control. Hindi pwedeng gawin niya ni Martin Romualdez lang at ni Saldico na hindi papayagan ni Marcos kasi alam niya doon sa NEP ay mayroong 10 billion pesos na modernization appropriation dapat para i-improve ang war technology and war capability ng ating pagtatanggol sa pangseguridad na kailangan ng ating bansa. So bakit niya pinayagan na tanggalin itong 10 billion samantalang nakaprogram po ito para sa AFP? Ganon din po sa Department of Education at sa Commission on Higher Education. Tinanggalan sila combined mga 45 billion pesos. Ito ay nakalagay din sa NEP na inihanda ni Marcos, pinayagan niyang tapyasin. Pagdating po dito sa loob ng insertions and realignment. Ano po ang ipinapakita nito? That Marcos allows itong mga budget cuts sapagkat ito ay bahagi ng insertions and realignment na pagmumulan ng kanilang pagsindikato. So magkanong tinanggal sa PhilHealth? 74 billion. Zero budget pa. Tinanggalan ng 45 billion pesos. 2025 budget to ha. Tinanggalan pa ng 45 billion pesos ang education sector. Tinanggalan ng 10 billion ang modernization program ng AFP. Ang agriculture sector, tinanggalan din po ng mga almost 12 billion. So, mahigit kumulang 100 billion pesos ang kinaltas mula sa mga line agencies na nakapaloob na sa National Expenditures Program. Hindi pwedeng hindi makikita ni Marcos ito sapagkat pinagplanuhan po yan ng DBCC. Ito po yung naghahanda ng buong budget program na tinatawag na National Expenditures Program. Ang DBCC, ito po ang tinatawag na Development Budget Coordinating Committee. Ito po ay parang consultative and recommendatory na grupo ng mga financial and economic experts na tumutulong sa pagbubuo ng budget sa isang taon ng buong gobyerno. So, alam ni Marcos, kasi bago ipapasok ang NEP for deliberations and review at hanggang sa mabuo ang budget bill at babalik kay Marcos matapos ito reviewin, kunwari, at mabuo ng approval mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso
ang House of Representatives at ang Senado, makikita ni Marcos kung tinanggalan ng pondo ang mga line agencies of government. Maliban na lang kung nakapikit ang kanyang mata, natutulog siya, at ang kanyang kamay nakagapos at ang nagpipirma yung teorya ni Lacson na sila Bersamin at Pangandaman at mga undersecretaries, which are highly unbelievable. Ganon po. Kaya ang sindikato ni Marcos, siya mismo ang namumuno. Kaya tama ang binabanggit ni Saldico na mayroong 100 billion insertions na hinilot, pinahilot at minanipulate nila sa BICAM. Kasi sa BICAM wala na pong oversight review and evaluation. Tapos na po ang mga committee review at mga deliberations on the plenary. Kaya inaayos na lang sana sa BICAM yung ilang mga hindi pa nagkakasundo doon sa proposed bill for the budget. Subalit yung buong laman niya natalakay na. At doon po sa BICAM, wala nang oversight. Wala nang plenary review, wala nang plenary review sa Senate at sa House of Representatives. So yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po.